Nakatuon lamang ang atensyon ni Leon sa ginagawa ng mga ito. Ng mga tauhan ni Rashid sa pagtali sa kamay at paa ni Zeus. Dito nag-abalang tingnan man lamang si Rashid. At dati namamansin ka pa. Dagdag na sambit pa ni Rashid. Mukha nagkaka-interes na ako makilala ang sinasabi mong kliyente. Wika ni Zeus na may peking ngiti sa mukha. Magugustuhan mo talaga siyang makilala. Isa siyang ubod ng talinong tao. Sa tingin ko nga magkakasundo agad kayong dalawa eh. Tugon na sambit ni Rashid. Sa puntong yon tumunog ang cellphone nito. Halos matawa pa si Zeus dahil sa ringtone na ginamit itong Stayin' Alive ng Bee Gees. Kaarawan mo ba ngayon? Mukhang dinapuan ako ng swerte ngayon na. Nakatawang sambit ni Rashid kay Zeus. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong naman ni Zeus. Papunta na rito ang babysitter mo, kasama ng isang batalyong militar. Anong gagawin namin laban sa kanila? Tugon ni Rashid na sinundan ng pagtaas-baba ng balikat. Pagkatapos sinenyasan nito ang kanyang mga kasamahan na lisanin na nila ang lugar. Di mawala ang pagtataka sa mukha ni Zeus kung sinong babysitter ang tinutukoy ni Rashid. Di man lubusang nakakalayo si Rashid ay huminto na ito at muli humarap kay Zeus. Siya nga pala, muntik ko nang malimutan. Pinapasabi ng kliyente namin na huwag ka raw mag-alala sa maging kalagayan ni Trevor. Gagawin daw niyang kabilang to sa kanyang 8 puting kalbo. Ikaw na ang bahaging mag-isip kung ano ibig niyang sabihin. Pagkasabi nito ni Rashid, binigyan niya si Zeus na makahulugang ngiti bago tuloy ang lisanin ng lugar. Di na alis ang titig ni Zeus kay Rashid hanggang sa maglaho ang mga to sa kasukalan. 8 puting kalbo? Nasa kalagitnaan ng pag-iisip si Zeus kung ano ibig sabihin ng pinapasabi na misteryosong kliyente ni Rashid. Naputol yon nang biglang sigurin ni Malkov si Zeo at Kwelyohan. Nagulat pa ang iba sa kanila dahil sa ginawa nito. Ikaw ba? Ikaw ba ang espiya ng Night Bandos? Galit na tanong nito. Kilala na ni Malkov lahat ng opisyales ng kanilang gang bukod kay Zeo na bago lang. Para sa kanya, misteryoso pa rin ang pagkatao nito, kaya ba ibang-iba si Zeo sa iba niyang opisyales? Kaya ba napakatalentado nito ay dahil isa rin to sa miyembro ng Night Bandos? I am not. Tugon lang ni Zeo na may blankong ekspresyon sa mukha. Of course, itatanggi mo na ikaw ang espiya nila. Pasinghal na sambit ni Malkov pagkatapos ay umismid ito. Sa lahat ng opisyales ko, ikaw ang pinakamahusay at pinakatalentado sa kanila, Mr. Lawrence. Sabihin niyo nga, hindi ba siya mukhang espiya para sa inyo? Hindi ba kayo nagtataka sa pagkatao niya? Saglit na pinagmasdan ni Zeus ang walang ka-ekspresyong mukha ni Zeo pagkatapos nagpakawala ng buntong hininga. Pasensya na Malkov, pero wala ako sa lugar para manghusga ng mga opisyales mo. Mas kilala mo sila kaysa sa akin kaya't ikaw lang din ang makakaalam tungkol sa bagay na yan. Pero sa tingin ko may ibang dahilan si Zeo kung ba't niya naisipang ikubli ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nababasa ni Zeus na base sa ekspresyon ng mukha ni Zeo, totoong hindi ito ang espiya ng Night Bandos. Tinignan niya rin sa Joanna, Cleo at ang 4 pang BPG officials na kasama nila ngayon pero tila wala sa kanila ang tinutukoy na espiya ni Rashid base sa ekspresyon ng mukha ng mga to. Pero namimilog ang mga matang napayuko na lang si Malkov. Kung ganon, sino ang espiya sa kanyang mga opisyales kung hindi si Zeo? Sa puntong yon tumunog ang cellphone ni Joanna. Agad dinukot ito sa bulsa ng kanyang bag ang cellphone upang sagutin ang tawag. Ano nangyari sa inyo? Bakit walang sumasagot sa inyo sa radyo? Tanong ng nasa kabilang linya. Si Kenneth yon, pang-7 miyembro ng high-ranking official. Pinapatay ni Mr. Lawrence lahat ng aming radyo. Kamusta kayo dyan? Si Sheila, tinangay daw ng mga miyembro ng Night Bandos? Nagulat si Malkov dahil sa ibinalita na Joanna. Ganon din si Cleo. Bakit naman nila tatangayin ang isa sa opisyalis ng BPG? Anong balak nilang gawin kay Sheila? Di makapaniwalang tanong ni Malkov. Isa lang ang ibig sabihin nun. Tinapik ni Zeus ang balikat nito. Di man ako sigurado pero malamang si Sheila ang espiya sa inyong gang. Yun lang maaaring dahilan kung bakit naisipan ng Night Bandos na dalhin sa Sheila. Darating ang araw malalaman din ni Malkov kung sinong espiya sa kanilang gang kaya't mapapabuti kina Rashid kung isasama nila to ngayon pabalik sa kampo. Ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Cleo at mga kasama nitong BPG officials ay mas tumindi pa dahil sa sinabi ni Zeus. No way! Di makapaniwalang sambit naman na Joanna. Pero paano nga nangyari yon? Halos magdadalawang taon ng miyembro sa Sheila ng Blazing Phoenix Gang.
Higit pa ron inaalam ni Malcolm na maigi ang background ng bawat isa sa kanyang opisyales maliban na lamang kay Zeo na hindi niya matunton ang pinagmulan. Makalipas ang ilang minuto, nakarinig sila ng tunog ng helicopter mula sa hindi kalayuan. Tinatanaw nila iyon. Napamulagat sila na makitang hindi lang isa, kung hindi, napakaraming helicopter ang papalapit sa kinaroroonan nila. Who are they? Sila ba ang tinutukoy ni Razid? Tanong ni Sylvia na may pagmanghang nakatingin sa mga yon. Walang nag-aabalang tumugon sa kanya. Nang tumapat ang mga yon sa kinatatayuan niya, sunod-sunod na nagsibaba mula rito ang mga sundalo na may suot na hindi pang karaniwang uniforme. Para to mga special forces kung titingnan, pero mas sigit pa sila doon. Mga militar ang mga to na mismo ng pamilya Lawrence. Samantala, halos hindi na makapagsalita si Dylan habang tulala lang nakaupo sa kadiliman ng kuweba. Kanina pa siya kinakausap ng mga kasama nito pero tila hindi sila nito naririnig. Maging ang hawak itong radyo na kanina pang may nagsasalita upang kamustahin ang kanilang kalagayan ay hindi nito napapansin. Di siya makapaniwalang meron ngang patibong sa kuwebang yon. Higit sa lahat, wala ni isa mang katao-tao silang nadatnan doon. Ang bagay na mas nakakapagpalalim pa ng kanyang iniisip ay ang sinabi ni Zeus sa kanya kanina. Bakit ako pinapasalamatan ni Mr. Lawrence? All this time, alam talaga niyang may mga bomba rito? But how on earth did he know that? Narinig niyo ba yon? May kabang tanong na isa niyang kasamahan. Oo, mukha atang doon ang gagaling ang ingay sa maliit na butas na yon. Sakalang nag-angat ng tingin si Dylan sa mga ito. Tanging kanilang mga cellphone lamang ang nagbibigay ng liwanag kung nasan sila ngayon. Hinalaghog nila ang bawat sulok ng kinaroroonan nila at baka sakali na may sekretong lagusan doon. Tanging nakita lamang nila yung maliit na butas kung saan ang gagaling ang ingay na naririnig nila ngayon na tanging pusa lang ang pwedeng magkasya. Inutusan ni Dylan isa niyang kasama na tingnan kung ano ba ang dahilan ng ingay na yon. Nakakatakot man wala na itong ibang nagawa kundi ayusin si Dylan, lalo na makita magkasalubong nitong kilay. Natigilan to na may kitang may liwanag sa kabilang dako nito. Di yon gaano kaliwanag pero dahil sa madilim ang paligid sa kabila, sigurado siya may pumapasok na liwanag doon mula sa itaas. Pinatay nito ang flashlight ng hawak niyang cellphone at muli sumilip sa butas. Sa pagkakataong yon, nakita niya ang pagbagsak ng isang lubid mula sa itaas na sinundan na isa pa. Kasunod nito ay ang dalawang sundalang bumaba gamit ang mga yon na kinalaki ng mga mata nito. Confirmed! Natagpuan na namin sila. Naulinigan ni Dylan na sambit na isa sa mga sundalo. Pagkatapos silang mailigtas ng rescue unit ng mga militar, una agad nitong hinanap si Zeo upang sumbatan. Calm down. Saka natin pag-usapan ng bagay niyan kapag nakabalik na tayo sa kampo. Pagpapakalma ni Larry kay Dylan. May mas malaki tayong problema ngayon. Tinangay na ng night bando si Sheila. Dagdag pa nito na labang kinagulat ni Dylan. Ano ka mo? Tinangay ng night bando si Sheila? Tigagal na pag-uulit nito sa sinabi ni Larry sa garalgal na boses. Sheila is a spy of night bandos. Sinagip lang nila si Sheila sa atin. Di nila gugustuhin ipalata natin ng buhay si Sheila sa mga aso. Sakaling tayo mismo makakaalam na espiya nila si Sheila habang nasa poder pa ito ng BPG. Paliwanag ni Cleo kay Dylan. Paano nangyari yon? There is no way? Di makapaniwalang sambit ito pagkatapos ay napaluhod sa mamasamasang lupa. Pero hindi inaasahan ni Dylan na hahantong lamang sa ganito ang lahat. Ang babaeng matagal niya nang iniibig ay matuturing na isa pa na nilang kaaway. Naikayom na lang ni Dylan ang kanyang kamao at walang paalam na umalis. Sinundan nila to ng tingin. San pupunta yon? Nakangusong takang tanong na Joanna. We all know that he's fond of Sheila, so it's no surprise that he is upset right now. Sa tingin ko magpapatiwakal yon. Pabirong-urong naman ni Kenneth. Agad na binatukan to ni Cleo. It's not a good time to make such bad jokes. Paano nga ako magpatiwakal yon? Sambit nito. Chill, alam naman natin takot kang masugatan yon. Magpatiwakal pa kaya? Natatawang tugon ni Kenneth habang hinaaplos ang likod ng kanyang ulo. Lumapag ang helicopter na sinasakay ni Zeus sa helipad ng katabing gusali sa mismong palasyo. Napagdesisyonan niyang isama sina Leon at Malkov. Anong lugar to? Tanong ni Zeus kay Sigmund. We call this place a green palace, young master. Magalang na sagot ni Sigmund. Di maiwasan ni Malkov na mapaawang ang bibig.
Minsan na nitong narinig ang tungkol sa lugar na to, pero di niya akalain ganito pala dito kaganda kumpara sa sabi-sabing isa tong liblib na lugar. Ito pala ang kinuwento sa akin lolo nung maliit pa ako. Kung tamang pagkakaalala ko, nabanggit niyang 1950s pa ito tinayo. Long time no see, apo. Bulalas ito pagkatapos mahigpit na niyakap si Zeus. Lo, tanging nasambit ni Zeus na sinabayan na matamis ding ngiti. Di may pagkakailang galak sa kanyang mukha. Sa loob na higit 4 na taon, ngayon niya lang ulit nakita si Duncan. Namiss niya ng husto ang kanyang lolo. Marami-rami rin siyang kinukwento ritong karanasan sa kanyang naging training. Ang laki na ng pinagbago mo ha. Mas gwapo ka na sa akin ngayon. Pero konti nga lang, pabirong ani Duncan habang sinisiyasat ang buong katawan ni Zeus. At lumaki rin ng husto ang katawan mo. Dagdag pang puri nito. Ikaw naman lo, wala ka pa rin ipinagbago. Katulad ka pa rin ng dati, nakangiting ani Zeus, na pinagbastang maigi ang tindig ni Duncan. Parang mas lumakas pa nga ata ngayon ang pangangatawan mo eh. Masaya siyang makitang napakalusog pa rin ng kanyang lolo sa kabila ng edad nito. Siyempre naman, abalang-abala ako ng lola mo. Pagkasabi nito ni Duncan, mapaglarong siniko pa nito si Zeus. Agad namang naunawaan ni Zeus ang ibig sabihin ng kanyang lolo, kaya nakangawing natawa na lamang siya. Kasalukuyan silang nasa conference meeting room ng palasyo. Malawak ang kabuuan ng kwarto niyon at 4 lamang silang naroon. Mula sa kanilang kinaupuan, kitang-kita ang ganda ng tanawin sa labas sa pamamagitan ng mga salaming bintana. Lo, hindi niya na po ako kailangang pabantayan. Kaya ko na po ang sarili ko. Mas mainam kung ibaling nyo na lang sa ibang mas importanteng bagay ang atensyon ninyo. Saad ni Zeus. Kung ang totoong pakay na sinasabi ninyong sekretong organisasyon ay ang buong pamilya natin, hindi po ba mas makabubuti kung silang pagtutuuran nyo ng atensyon? Mahinang natawa si Duncan dahil sa pagpoprotesta ni Zeus. Nag-aalala lamang ako sa iyong kaligtasan. Kami ng lolo mo, to be precise. Kaya't napagdesisyon na naming pabantayan ka. Lalo na ngayong iniwan mo si Zachary sa laberanya. Saglit na huminto si Duncan at nagpakawala ng mababaw na pagbuntong hininga. Alam nilang ikaw ang nangungunang kandidato na tagapagmana ng pamilya Lawrence, kaya't ikaw ang pakay ng organisasyon nila. Alam ko po yun lo, pero wag po kayo mag-alala. Dahil simula sa araw na to, handa na ako sa anumang pinaplano nila. Di man ako nakatitiya kung sinong gustong kumalaban sa atin. May plano na ako kung paano sila mapapagsak bago pa man nila tayo pagbagsakin, kung yun man ang plano nilang gawin sa pamilya natin. Makikita ang determinasyon sa mata ni Zeus nang sabihin niya iyon. Di niya hahayaang pabagsakin ng sino man ang kanilang pamilya. Lalong di niya hahayaan na may masaktan sa kanila. You've grown up so well. May malawak ng ngiting wika ni Duncan. It seems like our family can rely on you now. Sana ikaw manalo bilang tagapagmana ng ating pamilya. Dagdag pa nito. Alam ko po yun lo. Tugon na lamang ni Zeus. Kinakabahan, bumalik si Zeus sa La Fernanda University. Maaga pa na makarating siya roon. Dahil sa hapon pa man ang schedule ng klase niya, ay napagdesisyonan niyang matulog muna ulit. Halos hating gabi na rin silang natapos sa pag-iinom at antok na antok pa siya hanggang ngayon dahil sa iksi ng kanyang tulog. Nakapamulsang naglalakad si Zeus sa pasilyo patungo ng kanilang dormitoryo na aksidente niyang mabangga ang isang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit. Kahit hindi nakatingin sa unahan si Zeus, napakalawak naman ng pasilyong nilalakaran niya. Isa pa nasa gilid naman siya naglalakad. Watch where you're going, dumbass. Agad na bulong nito sa kanya. Kinusot muna ni Zeus ang kanyang mata bago pagmasdan ng lalaki. Halos kasing tangkad niya lamang ito at halos kasing katawan. Sa unang tingin pa lang masasabi na ni Zeus na nagmula ito sa mayamang pamilya dahil sa mga mamahalin nitong kasuotan. Aminado rin si Zeus sa sariling bagay dito ang estilo ng buhok nitong Korean perm. Di nga lang tugma sa panlabas na katauhan nitong nakikita ni Zeus sa pag-uugali nito. Bahagyang yumuko si Zeus upang humingi ng paumanhin. Mas mainam na maging mapagpakumbaba kaysa patulan niya pa ito. Isa pa, inaantok pa talaga siya. Napatakip sa ilong ang lalaki. Jeez, you reek of alcohol, dude. Pagkasabi nito'y agad ding umalis ang lalaki. Sinundan pa to ng tingin ni Zeus pagkatapos napakunot ang kanyang noo. Anong ginagawa nun dito sa dormitoryo namin? Bulong na tanong ni Zeus sa kanyang sarili na mapagtantong galing yun sa gusali ng kanilang dormitoryo. Hindi yun ang tipong may bibisitang kaibigan o ang tipong manunuluyan sa kanilang dormitoryo.
Kung dito man nag-aaral ang lalaking yon, sigurado si Zeus na mas pipiliin itong maluluyan sa mamahaling apartment sa kalapit na subdivision, katulad ng tinutuluyan ngayon ni Alona. Nagkibit balikat na lang si Zeus bago dumiretso ng kanilang dormitoryo. Naratan niya roon ang dalawa niyang kasamahan sa kwartong yon. Saglit na nahinto ang mga ito sa pag-uusap upang tingnan siya. Ang isa sa mga to nakaupo sa higaan ni Zeus kaya tumayo ito at lumipat sa kabilang kama. "Kamusta ang lakad mo?" tanong ng isa sa kanila. Kaakibat na mataba nitong pangangatawan ay ang mabilig nitong boses. Gerald ang pangalan nito. "Okay naman," tipid na tugon ni Zeus. Ang alam ng mga ito may aayusin lang siya sa dati niyang paaralan kaya siya hindi nakapasok ng 2 araw. "Isa ka ng opisyal na estudyante ngayon ng La Fernandia. Baka gusto mo muna kaming kwentuhan tungkol sa karanasan mo sa LBU. "Pasensya ka na ha. Puyat kasi ako sa pagpa-part-time ko Siguro next time." Nakangiti ang pagpapalusot ni Zeus. Hindi sa pagiging bastos pero sadyang inaantok lang talaga siya. Bago pa man makatulog si Zeus, narinig niyang pinag-uusapan ng dalawa tungkol sa bagong lipat na estudyante sa paaralang to. Isa raw tong young master na nangungunang pamilya sa Quezon. Di rin makapaniwala ang mga to dahil sa manunuluyan to sa isa sa mga dormitory doon. Naisip naman agad ni Zeus na marahil yon ang lalaki na nakasalubong niya kanina lang. Nakakapagtaka lang, anong dahilan at naisipang lumipat sa paaralang ito? Tanong niya sa kanyang sarili. Sa pag-iisip ng maaaring dahilan, nakatulog na lamang si Zeus.